Tara, mag-unbox at mag-assemble ng storage cabinet from Shopee. Yung pinili namin ay yung 5 layers, 100 cm or 1 meter at yung color white. So ito yung pinaka-final look ng cabinet at yung kanyang mga parts. So meron siyang 12 steps para mabuo at ito yung material niya. Medyo makapal naman yung bakal, around 1 mm ata. Marami na kami sinubukang cabinet sa Shopee, yung mga kahoy, plastic, tapos ito ngayon yung metal or yung bakal. Sa pag-assemble naman, ang una ko ikinabit ay yung mga plastic footing na pagkakabitan ng mga gulong. Medyo masikip lang siya kaya medyo pinukpok ko siya ng konti sa tiles para bumuon. Aray ko! Ang sunod kong ikinabit ay yung mga gulong. May dalawang klase ng gulong silang inilagay. Yung isa may lock or parang may preno at yung isa wala naman. Mas pinipili kong ilagay yung may preno or yung may lock sa bandang unahan ng cabinet para mas madali ko itong may access or madali ko siyang mapindot para ma-lock yung mga gulong. Sunod ko namang inilagay ay yung mga shelf o yung mga stante. Ginamitan ko siya ng mga screws na kasama na rin sa package. Sinimulan ko magkabit sa pinakababa hanggang sa mabuo ko yung 5 shelf o yung 5 stante. Kailangan pare-parehas kung saan nakaharap itong part na may ganito o yung parang nakausling bakal sa gitna. Pati na rin yung mga butas na makikita dito sa part na to. Dapat ito naman yung nasa bandang likuran. Next naman ay yung mga backing o yung nakalagay sa likod. So meron ditong 4 na piraso. Ikakabit natin siya gamit itong mga rivet na kasama o yung parang mga screws na gawa sa plastic. Sunod naman ay yung pagkakabit natin ng mga pintuan. Ipapasok lang natin yung dalawang nakausling bakal sa pinto dito sa may dalawang butas. Yung mga pintuan nga pala ay merong metal frame at meron siyang polycarbonate sheet. Yung polycarbonate na part ay nababalutan ng plastic na kulay puti. Pwede niyo tanggalin, pwede namang hindi. Pag tinanggal niyo yung nakabalot na plastic ay magiging colorless or magiging see-through. Next ay yung pagkakabit natin ng mga magnets. Ilalagay mo na siya dito sa may nakausling bakal. Ito yung magiging lock or dito didikit yung mga pintuan. Sunod naman ay kakabit ko naman yung mga handle. So yung handle ay may bolt o may screw na ipapasok mo mula sa likod ng pintuan. Pagkatapos kong ilagay ang lahat ng door handles ay ito na yung huling part or yung huling pyesa na ilalagay ko sa cabinet. Itong mga hooks. So bukod sa pwede mong paglagyan yung loob ng cabinet o yung estante ay pwede ka rin magsabit dito. Itong mga hooks ay 4 na piraso na pwede mong ilagay sa ibabaw. At kung ayaw mong gumugulong or gumagalaw yung cabinet mo ay meron kang pwedeng ikabit. Itong mga footings na steady lang or walang gulong. At ito na ang pinaka-final look ng ating storage cabinet. Wow! So ganito siya kalaki. Yung height ko ay 5'9 or around 178 centimeters. Yung cabinet ay halos 5 feet or around 150 centimeters. At yun lang, mas maganda siya sa mga kahoy tsaka din sa plastic. Happy unboxing!